Malapasel ang nangyari sa laban na ito ni Wesley kontra kay Super Grandmaster Mateus. Tingnan natin. Hello po sa inyong lahat mga kamatyas, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman ating i-analyze itong best game na napili ko. Kamakailan lang, nakipag-match na naman bagong luto ni Wesley kontra kay Super Grandmaster Mateus ng Poland. Ka-teammate ni Jan Krzysztof Duda ito. 8 games sila sa match na ito at ang score ay 6-2. Nako, sa end part, sasabihin ko sa inyo kung ano naging score nila. Meron tayong sasaguting puzzle, then shout out, at meron tayong new puzzle at didiscuss natin ng kaunti ang quotation ni Magnus. Ang ginawa ni Wesley, nag D4, Knight F6 si Mateus, C4, E6, Knight C3, pinasok ang Nimzo Indian Battle, nag E3, classical approach lang, nag castle, Bishop D3, develop lang, nag A3, paalis kagad sa Bishop, at umatras lang Knight F3, develop, B6 para i-develop ang Bishop sa B7, nag E4. Ginulo kagad ni Wesley. Hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Mateus na kapag nag-castle kasi puti, magbi-Bishop B7 and later on magda-Knight E4. Napakatibay niyan. Kaya dito, sinamantala ni Wesley na napansin niya, pwede na mag-E4 Nag-E4 na siya mga kamatyas. Ayun, nagsalita. Narinig nyo naman si Wesley. At kumapture sa E4, Knight takes E4, Bishop B7, at nandito na ang naging malahataw na puzzle mga kamatyas sa posisyon na ito. Ano kaya yon? Maaga pa lang pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat sa palagi ang nag-e-effort at lalo na sa nakakuha ng simple lang po, capturing na pala yung knight sa F6. Good move. Napuwersa dito si Mateus na ipang-capture ay pawn. Pero teka muna, ano ba mangyayari kung queen ang ipang-capture? May kulong ba? Parang may bishop takes knight Ano mangyayari dito? Bishop G5. Paano kung gumanito? Magku-queen dito lang. May long lights. Oo nga, no? O, teka muna, kulong ang queen. O, paano kung mag-bishop F4? Pilitin nating mailigtas yung reyna. At teka muna mga kamatyas, baka mapatanong kayo, coach. Capture yung pawn, di naman kulong yan May ganun Okay? Pag kinapture, queenless. O, maliwanag, So, hindi pwede yung capture queen takes D4, maku-queenless. Paano kung mag-bishop F4? Magbi-bishop takes F4 lang. At pagpalagay natin, talagang masyadong matakaw ang kalaban niya. Bishop takes, rook G1, tapos ilayo natin, Bishop B7, Bishop to E5. Ayun, tatamaan yung G7, mga kamatyas. Kaunting analysis pa din. Sulitin na natin, no? Pag nag-Bishop B7 naman at huwag capturein, magbi-Bishop G5. Naku po, nakabitin ang Bishop, tapos may babalik na Bishop, makukulong naman ang Reyna. Saklapacious. Ang ganda, no? Kasi parang, sabi ko kako, sa isip ko, parang nagkamali ako ng sinabi kong kulong ang Reyna kasi may Bishop takes knight. Iisod lang pala, didepensahan lang pala yung Bishop. Ganda, no? Okay, so kaya dito, napuwersa si Mateus na G ang ipang-capture. Ayan, naunawaan na natin, Nag-Bishop H6 si Wesley at naglabas ng nobility si Mateus. Tinanggap niya ang capture sa tore. Pero teka muna mga kamatyas, atin munang unawain. Isang malaking tanong na naman ito. What if mag-rook E8? Ano laman? Magna-knight E5 mga kamatyas, may ganyan na palang katindi. May queen G4 check na paparating. Pag umiwas, may matcha sa G7. Ganda. Na dito, F5, syempre, para maiwasan yung queen G4, di ba? Pero mag-i-slide naman, doon naman papunta, Kakapturin yung F7. Pag kinapture na ang knight, magdi-D takes lang. Kahit na mukhang bitin ng bishop, hindi naman pwedeng capturein. May queen G5, king H8. Queen G7, matchas pa rin So, halimbawa, mag-knight D7, wag pansinin ang bishop, magka-castle queenside na. And may G4 nang paparating para mas lalong lumakas ang pressure. May bishop G5, bishop F6, etc. etc. Grabacious ang mangyayari dito. Ang ganda ng puti, mga kamatyas. Okay, balik tayo. Balik tayo para
mas maano natin, ano? King H8, ayan na. So, kinuha ni Wesley yung Torre, syempre. Queen takes F8 and nag-Queen E2, Knight D7, Bishop E4. Ito na yung sinasabi ng mga veterano na lamang ka ng pyesa, daanin mo na sa yaman. Yan ang sinabi sa akin dati ng nagturo sa akin eh. Daanin mo na sa yaman to. Sabi sa akin. O, ayan. O, di C6. Siyempre, lugi sa palitan. Wag muna. Nag-castle queenside, nag-F5, bishop C2, queen G7, nag-king B1. Yan ang mga teknika ng pamigay talaga yan. Pero nag-B5 lang. Pero unawain natin, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture yung G2? Libre yan. May rook HG1 at kapag umiwas, may knight G5. Ayun. Threat ang reyna at nako, anong gagawin dyan? Isasalba o magpapakwinless na lang? 'Di ba? Hindi pwede sa H5, may reyna eh. O pag nag-queen takes H2, matik kambing, hindi makakalabas mga kamatsas. May gwardyang Torre. Balik tayo. So, after king B1, nag-B5 si Mateus at nag-C5, bishop C7 and nag-H3. Ayan. Bomba na ng G4 dito si Wesley. Nag-A5, G4, F4 hanggat maaari maisarado yan kasi pag nabuksan yan, delikado ang king side. Nag-G5, B4 samantalang si Mateus 50-50 ang buhay niya dito sa position nagpupumilit na makasurvive. Nag-A4, Bishop A6, Bishop D3, palit-palit and nag-Queen G6. Ayan, siya na yung naglakas ng loob na makipagpalitan. H4, palit-palit, King G7, H5, Rook G8 and Rook D1, ililipat ang Torre dyan. Nag-King F8, King C2. Siyempre, endgame na po pagkakataon na ng King na maging bida. Yan, hindi yan bida sa opening at middle game. Sa endgame, nagiging bida yan. Rook D8, King C4, Rook G8, and Rook G1. Okay, winning ang position dito ni Wesley. Pero lesson po mga kamatsas, hindi ko mo winning. Tira ka na lang ng tira ng kung ano-ano. Isolid mo pa rin. King E8, G6. So, di ba? Ang bibigat pa rin ng mga bitaw ni Wesley. Nag H6. Dito mga kamatsas, mapatanong kayo, Coach, ba't hindi pinagka-capture yan? May depensa naman yan. Lamang ng pawn dito ang black. May Rook H7. Yan ang malalim na gagawin dito ng puti. Control the 7th rank na makakapagpatali ng lubos sa position ng black. Naku, sakal na sakal yan mga kamatsas. Kaya dito, after G6, nag-H6 na lang si Mateus. Then, kumapture sa F7, capture, Rook G1 check, King F7, Rook G6, tineret ang pawn, Knight F8, at nag-Rook G4. Ito na yung mga sinasabi ko na hindi ko mo winning, nakangiti ka lagi na, capture, winning na ako eh. May King G7 po mga kamatsas. Long Colites. Biglang tawa ka laban mo. Tawa ka na, tawa pa more. Di ba? May kulong ibabalik mo na lang yan. Capture, capture. Lamang pa rin naman ang puti. Pero syempre, mahirap. Humirap tuloy. Di ba? Panibagong ikot-ikutan na naman yan. So, Rook G4 ang ginawa dito. King F6, King D3, King F7. So, hindi makasulong ng lubos kasi papasok doon ang Torre. So, binantayan ni Mateus, Knight E5 check at hindi na nakayanan ni Mateus ang itsura ng posisyon, ni-resign na niya. Bakit po? Kasi next move ay kakapture na yung pawn dahil na-disconnect na ang bishop. Kung kakapture naman yan, capture at pagpalagay na mag-Knight D7, Rook takes F4, etc. etc. Then King D4 to protect the C5 and E5 pawns. Winning na rin ang puti dito mga kamatsas. Okay, ang ganda. Ang score nila sa 8 games, 6-2. Ayun, nakaisang panalo lang si Mateus and dalawang tabla panalo si Wesley. Di ba? Nakaabang ako kay Wesley kasi pag tinitignan ko yung chess.com username niya, may laro na namang bago. Nag-iintay tayo ng mga malakasang tournaments, sinusubaybayan ko, sinisilip-silip ko yung mga laro nila Wesley, Nakamura, Magnus Carlsen. Si Magnus, huling laro niya sa chess.com, yung Title Tuesday, wala pang bago, mga kamatsas So, nakaantabay tayo kay Wesley. Okay, so sagutin na natin ang puzzle na iniwan natin sa laro nila Juwen Jun and Korobov. Ito po yun, no? Sino kaya nakatama? Ito po dapat ang makita nating sagot. Walang labis, walang kulang. H3 muna. Excellent move. Yan ha.
So, ano purpose ng H3? Pag kinapture yan, may F3, then mag-G2. Sugswang ang tawag dito, unstoppable na maku-queenless ang puti. Okay? Then yung tore kasi, yes, may tore nga dito puti pero isolated masyadong malayo sa eksena. Hindi kakayanin. Okay? Ngayon, pag H3, force bang capturein? Syempre hindi. Ito po dapat makita, no? Rook B6 or Rook A6. Basta ma-access yung second rank defense. Kasi ang susunod na gagawin ng black na napakalakas ay F3. Ang gagawin ng puti, Rook B2. Kung Rook A6, okay din. Rook A2. Basta ma-depensahan yung G2. Kasi po, kung ang gagawin dito ng puti ay, syempre pag kinapture may G2, di ba? Pag kinapture yan, di matcha sa ilalim. Hindi pwede. So, obligado talaga na magkaroon ng balik dito ang tore para sa G2. Tapos ito gagawin. F takes G2 check. Capture, Queen E4 pin. Nako, yan talaga dapat ang makita mga kamatsas, no? At C6, ito, capture, takes, check muna, King G1 force, capture yung pawn with tempo check. Siyempre, pag King F1, matcha sa D1, King H1 force, check ulit, Queen G1, check ulit, paharangin ang Queen, check ulit, obligado King G1, check uli doon, Queen F1, then Queen C2 para threatening capture the C6 pawn and threatening matchas. So, may mga check pa ba doon? Pag chumek King H7 lang, so wala na rin. Maiiwan na yung F2 and H2. Mamamatchas ang White King. At ang ginawa dito, Queen F3, pero simple, Queen takes C6. Pag kinapture yung pawn kasi may harang Queen G6, mauubligang ma-queen to queen. Wala nang panggulo puti. Talong-talo na. Yan, ano? Pero dito, syempre, pinagbigyan ko na yung nakakita ng after H3, Rook B6, F3. So, kahit ano pang gawin ng puti dito, basta makita ko po yung H3 and F3, shout out na kayo mga kamatsas. Okay? So, habang nag-shout out ako, ipakita ko naman sa inyo ang new puzzle natin for this video na iiwan natin para isolve nyo naman sa next video natin. Shout out kayo. Okay? So, why to play? Ayan na. Nakalagari, no? May bakod ang Black King. Ano kaya ang pinakamagandang hataw na gagawin ng puti dito? Para sunod-sunod talaga, puwersado talaga sa ayaw at sa gusto ng black. Magkakaroon talaga ng napakagandang winning position dito ang puti. Okay? Sige po, why to play? Analyze nyo na. Pwede nyong ilatag sa mga boards nyo para mas matagal kayong makapag-isip. Habang nag-shoutout ako ngayon, kaunti lang nakakuha ng sagot Shoutout kina Onaxki, Chris Tago, Tweak Me Up, Eduardo Naling, and Aladdin Jacob. Ayan, shoutout sa inyong lahat mga kamatsas. Thank you sa inyong effort at sa inyong mga tamang sagot. Ano? Okay, at discuss ko lang itong kaunti. Yung quotation ni Magnus Carlsen, sabi niya, if you want to get to the top, gusto mong pumunta sa taas, sa chess, there's always the risk that it will isolate you from other people. Nako, marami pong ibig sabihin yan. Na-experience ko, share ko lang, kasi nung ako ay 15 years old, mag-16, sabi sa akin ng father ko noon, anak, last na ito. Pag hindi ka nag-champion sa tournament na sasalihan mo, national age group, grand finals, tigil na ako sa pagsuporta sa'yo. Sabi sa akin. Tama nang sa school ka na lang maglaro-laro. Gamitin mo ang school para makapag-aral ka, magpagamit ka rin, bigyan mo ng karangalan ng school. Yun ang sabi sa akin. Pero, yung mga private tournaments, dayo-dayo, kung saan-saan man, stop na ako. Anak, pagod na raw siya. Gustong-gusto niya kasi ako mag-national master. Pag nag-champion kasi ako, national master Aba, ginawa ko mga kamatsas, grabe. 2 months before the tournament, nagsunog ako ng kilay. Pagka-uwi ko sa school, araw-araw yon sub-sub ako. Mula alas 5, alas 9 na lang pahinga ko, kain ako, sub-sub sa board, problem solving, aral opening, lahat ng informator books ko, basa ko lahat, review ko ulit. Araw-araw yon. So, tama po yun kasi na-isolate ako kasi marami akong mga kaibigan na iniimbitahan ako sa mga, alam niyo naman, mga larong bata, 'di ba? Yung mga galaan, yayaan. Kinat ko yon, hindi pwede. May training ako. Kailangan ko mag-national master. Patutunayan ko sa papa ko na kaya ko mag-national master at tuloy pa rin ang suporta niya sa akin. Nung nasa tournament na ako mga kamatsas, may mga kaibigan ako, lalo na sa bandang huli ng rounds.
Kasi 8 out of 8 ako eh. Ang sumusunod sa akin 6.5. Virtual champion ako mga kamatsas. Kahit matalo ko last round, 8 out of 8 perfect 100% score. Walang susunod sa akin kahit na talo ko last round, champion pa rin. Niyaya ako ng last round ko ng tabla. Pero dahil sa hirap ng preparasyon ko mga kamatsas, grabe sa pagod, inisip ko yon. Wala, play on. Naipanalo ko pa rin. 9 out of 9 ang naging score ko mga kamatsas. And nakuha ko yung National Master title. Yan ang isa sa mga dramatic na kwento ng aking buhay. Dumating sa akin yon. Seryoso ako doon, dinibdib ko yon kasi hindi na ako suporta ng father ko. Medyo parang nawalan na rin siya ng tiwala sa akin kasi ang tagal-tagal na hindi pa rin ako nagda-National Master. Kaya binuhos ko ng lahat. So dahil doon, pinanalo ko pa rin yung last round ko kahit tabla gusto niya, nagtampo sa akin. Narinig ko nagtampo sa akin yung player na yon. Siyempre nakakasama ng loob talaga yon. Kasi champion ka na, tatablahin mo para mag-improve naman ang standing niya, hindi mo pinatawad. 'Di ba? Nakakatampo talaga yon. So naisip ko tong sinabi ni Magnus eh, if you want to get to the top, there's always the risk that it will isolate you from other people. Magiging iba tingin sa iyo eh. Ang nasa isip sa iyo, masyado kang greedy, wala kang patawad. Eh kaso wala eh. Naghirap ako sa training ko mga kamatsas eh. Hindi ko makalimutan yon kaya wala akong patawad. Talagang kill to kill talaga sa board. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. So patuloy kayong mag-training, basa kayo ng libro, much better may coach kayo, ma-inspired kayo sa mga top players sa buong mundo para mas lalong gumaling ang inyong mga tirada. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.